maaasahan mo. Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN, number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras natin sa buong kapuluan, ganap na pong alas 4:05 ng hapon. Tatak RMN. Ito ang himpilan ng DXMY RMN Cotabato. Buo ang puso at damdam Totoong serbisyo para sa tao talaga po. Kaya sa inyo po kami lumapit. sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Very flattered. Nakakataba po ng puso yung pinitiwala nyo. Naniniwala po kami sa action May agad. problema po, tawagan niyo po ako, pumunta po kayo dito at tutulungan ko kayo mismo. Yan ang Tatak RMN. Isang magandang hapon po mga kasama. RMN. Serbisyo publiko. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wa barakatuh. Isang magandang hapon po mga kasama. Isa pong makulimlim na hapon dito ho sa Cotabato City. At sa ngalan po ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Gabilbigan, ating pong nakakaagapay sa technical side, Radyoman Engineer Danilo Loloy Malarang. At dito naman mga kasama sa mga kabilang bangero, ang ating pong admin, si Madam Inday Laura del Celoterio. Isang magandang hapon po. Magandang hapon Cotabato City. At magandang hapon sa buong kapuluan ng Bangsamoro Autonomous Region in Mos, Mindanao. At ilang bahagi ng Region 12 at maging sa Region 9, isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan at sa mga lupalop ng mundo na naabot po. Sa mga nanonood po sa ating fanpage sa DXMY 90.9, huwag niyo pong kaligtaan, paki-type po sa ating Facebook page ang 90.9 DXMY. At dito naman ho sa ating frequency, sa ating sa dial ng inyong mga radyo, huwag niyo pong kaligtaan ang 90.9. Ang dami pong kaliwat kaganapan na mga kasama dito, kaliwat kanang kaganapan po sa sakop po ng Bangsamoro Autonomous Region in Mos, Mindanao, maging po sa National, sa Senado, ay napakainit po ang pinag-usapan ngayon ng kasalukuyang estado, kasalukuyang sitwasyon ho dito ho sa Senado mga kasama. At napapansin po natin sa ating mga kababayan, naging usapang kalye na lang ngayon mga kasama ang kasalukuyang pong sitwasyon sa Senado.
At mayroon tayong napapansin na naiinis. Meron rin namang nagbibigay ng positive at negatibong komento sa kasalukuyang administrasyon ng Marcos, mga kasama. At dito po mga kasama no sa Bangsamoro Autonomous Region in Mos Mindanao ay tinunguho po ng team ng DXMY ang tanggapan po ng Bangsamoro Attorney General Office ng Bangsamoro Autonomous Region in Mos Mindanao matapos nga kumalat sa media itong mga kasong kinakaharap ng dating ministeryo ng MBHTE or ito hong Basic Higher and Technical Education, mga kasama. Dahil sa kumakalat sa social media maging sa mga pahayagan sa Kalakhang, Maynila, mas nauna pa sila magpahayag ng kanilang news no regarding ho sa estado ho ng MBHTE, mga kasama. At kanina sinika pong makapanayam ng DXMY ito hong Attorney General ng Bangsamoro Attorney General Office, mga kasama no, sa katauhan po ni Attorney Lukman. At base dito mga kasama, bariing itinanggi ng Bangsamoro Attorney General Office o BAGO ang mga aligasyon na si Chief Minister Abdul Rauf Samig Gambar magkakuha umano ang nasa likod ng umano'y reklamong isinampa laban sa dating ministry ng Ministry of Ministry of Basic Higher and Technical Education o MBHTE na si Minister Mohagir Iqbal, mga kasama. So yan ay sa Office of the Ombudsman. Ito ngayon ang binigyang liwanag no. Ipinaliwanag ng nasabing abogado ayon kay Bangsamoro Attorney General Attorney Bantuas Lukman, walang dokumento o ebidensyang magpapatunay na may kinalaman ang Chief Minister sa naturang usapin. Anya ang nagkakaakusa o nag-aakusa ang may pananagutang maglahad ng sapat na katibayan. Ito ay ipinaliwanag din ni Lukman na may kapangyarihan ng ombudsman na magsagawa ng sariling investigasyon o tumanggap ng mga referral mula sa mula sa iba pang ahensya tulad ng Commission on Audit o COA. Dagdag pa niya, wala siyang kumpirmasyon kung mayroon ngang nakabinbin na kaso laban kay Iqbal. Narito mga kasama ang naging buod ng panayam natin kay Ginoong Attorney Bantuas Lukman. Siya po yung abogado no ng Bangsamoro Attorney General Office. Narito mga kasama ang naging buod ng panayam kay Attorney Bantuas, mga kasama. Komento, I think kung sino man yung nag-aakusa na di umano ay si Chief Minister ang may pakana para makasuhan si former Minister Iqbal, sila dapat ang magbigay ng dokumento kasi sabi ko nga walang ginawa si Chief Minister na para makasuhan si Minister Iqbal. Wala pong kaso na final doon. Although ang Office of the Ombudsman kasi pwedeng mayroon silang kapangyarihan na motu proprio ay mag-imbestiga, no? Or maaaring may referral letter ang Commission on Audit sa Office of the Ombudsman, kaya mayroong kaso. Sa totoo lang, wala po kaming hawak na, hindi ko rin alam kung talaga bang may kaso na si Minister Iqbal sa Office of the Ombudsman. So wala po akong may papakitang kaso na katunayan na wala kaming final kasi walang ganung dokumento. Dapat ang magpatunay niyan
kung sino yung naglalabas ng naratibo na di umano ay si Chief Minister ang nag-file ng kaso laban kay Minister Iqbal sa Office of the Ombudsman. Opo. Pero kasing lumalabas sa mga social media na mga post at sinasabi di umano si Chief Minister ay kinasuhan si Minister Iqbal sa Office of the Ombudsman. At kinumpirma ko po ito kay Chief Minister at ito ay pinabulaanan naman niya. Kasi unfair naman po kasi parang nakikita ko po na ang naratibo ito ay gusto may pakita na parang hindi na kontento si Chief Minister na tinanggal na si Minister Iqbal sa kanyang ministerial portfolio sa MBHTE ay kinasuhan pa niya, which is sa tingin ko po kalabisan po yun, hindi po kayang gawin ni Chief Minister yan dahil alam ko po yung pinagsamahan nila ni Minister Iqbal. So kaya nung nakumpirma ko po na hindi naman po talaga siya nag-file ng kaso nung sa ombudsman, criminal case, ay nagpalabas po ako ng opinion at ng aking post na wala pong kaso na final ang ating Chief Minister laban kay Minister Iqbal. At sinabi ko rin doon, pinaliwanag ko na kung meron mang kaso, which is hindi po namin alam at hindi po nakarating sa amin, ay maaaring dahil sa power ng Office of the Ombudsman na mag-conduct ng motu proprio investigation sa lahat ng mga officials. Sa Office of the Ombudsman, kasi matagal po ako nasa private practice, mayroon po kasing Field Investigation Office dyan, kung saan sila mismo ang tumatay yung complainant sa mga kaso. So, maaaring ganun po ang nangyari, pero definitely hindi po nag-emanate kung ano man yung complaint na yan sa Office of the Chief Minister or kay Chief Minister mismo. Sa bagay na yan, wala na po tayong control dyan kung ano yung mga nilalabas nila. Pero sana po umapila po kami sa mga nasa social media or even sa print media na bago po maglabas ng mga statement, alamin po muna nila kung ano yung totoo. Kasi sa ground kasi nagkakaroon ng gulo. Masyado nang magulo na sa national. Pati naman balamang dito sa BARM nadadama rin tayo sa gulo. Yun po, umapila po kami na bago po kayo magpalabas ng mga statement na kinukot nyo si Chief Minister, mag-verify mo muna. That I do not know kung meron pong kaso talaga na isinampa kay Minister Iqbal. Opo, kaya maybe if I may speculate, kung halimbawang yung issue na to ay lumabas, dahil maring ang ombudsman kasi tulad ng sabi ko, pwede silang motu proprio mag-imbestiga. Maring kasi nakita nila yan through social media, or may mga nag-trigger ba, or baka dahil hindi nasasagot ang mga preliminary findings ng COA, baka ang COA mismo ang nag-refer sa Office of the Ombudsman. That I do not know, wala po akong dokumento na pero yung scenario na yan, ay posible po yan. Minister, hindi ng kaso or siya mismo ang tumayong complainant laban kay Minister Iqbal sa Office of the Ombudsman. Wala pong ganung kaso. At alam ko po ito bilang Attorney General dahil kukonsultahin po niya ako bilang isang Chief Legal Counsel po ni Chief Minister. Opo. Sir, ito pong patuloy na nagbibigay ng maling impormasyon sa kabila po ng inyong apela, kung sakaling magpapatuloy po ito at ano po yung mga legal na hakbang po ng Attorney General po ng Bangsamoro. Opo. Kapag po ganito na patuloy na nangyari, mapipilitan po kami mag-imbestiga at magsampa ng kaukulang kaso sa mga nagpapakalat po ng mga maling impormasyon. Especially po sa laban sa Chief Minister at sa anumang ministry sa Bangsamoro government po. Kasi tayo rin po ay may legal oversight sa lahat ng ministry sa Bangsamoro government. At tayo rin po ang nagre-represent sa Bangsamoro government sa mga kasong kinakaharap ng Bangsamoro government sa Supreme Court po o kung sa mga korte. Opo. So meron din po kami kapangyarihan na mag-file ng kaso laban sa mga individuals just in case po na
nasa paningin namin ay nakakasira sa pamahalaan po. Para po sa kabatiran nating mamayang Bangsamoro, ano po ang function po ng Bangsamoro Attorney General po? Ayun, kasasabi ko lang na kami po ay nagsisilbing Chief Legal Counsel po ni Chief Minister, no? At tayo rin po ay nagsisilbing abogado ng Bangsamoro Government sa mga kasong isinasampa laban sa Bangsamoro Government. Kasama na ron ang Bangsamoro Transition Authority, Parliament, no? At may legal oversight po tayo sa mga ministry, yung kanilang mga tayo ang nagbibigay ng legal opinion sa mga bagay-bagay na hindi maliwanag sa kanilang pamumuno sa kanilang ministry. Katulad halimbawa kung may mga turf war among the ministry at saka attached agency, tayo po yung nagbibigay ng legal opinion para mabigyan ng kaliwanagan kung ano man yung hindi na pagkakaintindihan sa nakapaloob sa mga legal frameworks ng Bangsamoro Government. Una sa lahat, nais kong magpasalamat sa inyo, no, sa pagkakataong na ma-interview nyo. Kasi for the first time po ako nagpa-interview para lang mabigyan ng linaw yung mga bagay na ito. At sa mga kababayan natin sa Bangsamoro, ng mga Bangsamoro, no, kami po ay umaapila sa inyo na bago po tayo mag-post sa Facebook o saan man, kung magpalabas ng mga testimonya laban sa kay Chief Minister o sa Bangsamoro Government, i-validate po muna natin kung ano yung information na yun bago po tayo magpalabas ng ganong mga statement na nakakasira sa pamamalakad sa gobyerno, no? Ang usaping about kay Chief Minister at saka kay Minister Iqbal ay alam niyo po na matagal po yung pinagsamahan nila. Matagal sila magkasama sa pakikibaka, no? So wag na po tayong gumawa ng mga bagay na lalong nakakasira sa kanila kasi hindi natin alam, for all you know, later on magiging magkaibigan din sila. So imposible po na magsampa ng criminal case kay Minister Iqbal, si Chief Minister. Opo. Kasi ang criminal case ay personal na po yun. Kung gagawin ni Chief Minister yun, personal na yun. Kasi yung pagtanggal sa kanya, yun ay kakibat ng trabaho niya bilang Chief Minister. Kasi kung hindi naman niya gagawin yun, ay maaring siya naman ang maakusahan ng dereliction of duty or di kaya ang impression is tolerant siya sa mga ganitong mga aligasyon laban sa kanyang mga cabinet minister, no? So napilitan lang po siya talaga gawin yun at hindi rin niya kagustuhan sa tingin ko po at yun ang kinakailangan niyang gawin nung time na yun. Pero yung pagpa-file ng criminal is imposible po na gawin na yan kasi magiging personal na po yung ganung usapin. Badahin. Buo ang integridad sa pagkalap at pag-aatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak, RMN. Yun po mga kasama ang naging buod ng panayam natin kay Attorney General Attorney Lucman, mga kasama. Ka! Sa IFM News, inform ka! Sa IFM News, inform ka!
Bago pa tayo papalaod sa iba pang balita mga kasama, tinumunang patsadahan ang mga nanonood ngayong hapon, no? Dito ho sa fanpage ng ating himpilan, ang DXMY. Magandang hapon po kay Randy Santisas is listening, no? And kay Mary Nori Flores, pandamay sahod na, opening ng classes crisis. Ito yung kanyang ang kanyang naging pahayag. Kay Hadjanul Sultan Sanday, salam, watching from Davao de Oro. Ganun din po kay Manisan Jezabel, shout out po sa Jezabel Manisan, Amado Papa, RH10 Family Sulaiman. Isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Kay Hobani Ahaw, kay Joselito Nyones, kay kay Laila Barcelona, kay Eugene Suwan Gamosa, kay Irene Bagalanon, kay Geswa Tamama Sandron, kay Haja City Norma, kay Tess Ahmed, kay Ben Sinodin, kay Ran Salim, kay Sally Abdul Karim, kanina rin po kay Agnes Rosa, kay Ray Hana, kay Mads Ambag, kay Norma Uto at Ira Salim. Magandang hapon din po kay Bapostad sa Kanapia Ahmad, dyan po sa may RH7. Ganun din po kay Bapostad Abdul Kadir Ahmad sa may Pastor Kimpo Subdivision. Isang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. And dito po kay Bapamantang Tukas at Baba Minatukas na nanonood at nakikinig po sa bahagi ng Magelco area. Isang magandang hapon po sa ating lahat. Bago tayo mag-commercial break mga kasama, ating munang patsadahan. Ito pong matagumpay po na Rido Settlement. Ito pong ating mga kapatid na mga Kristiyano at mga kapatid na Iranon sa bahagi ng bayan ng Alamada, no, kung saan ay tuluyan ng tinuldukan itong matagal ng awayan ng dalawang pamilyang nagkaaway dahil sa lupa. Awayan sa lupa ito mga kasama, no? Dito mga kasama ay tuluyan ng tinuldukan or nagkaayos ang dalawang panig na sangkot sa matagal ng sigalot sa lupaing matatagpuan sa barangay Radangan sa bayan ng Alamada sa lalawigan ng North Cotabato mga kasama. Ito ay matapos ang isinagawang pag-uusap at paglagda ng isang amicable settlement sa harap mismo ni Alamada Mayor Susing Sakdalan. Batay sa nilagdaang kasunduan, kinilala ng first party ang pagmamay-ari ng second party sa 4 na ektaryang bahagi ng pinag-aawayang lupain. Bilang kabayaran, nangako naman ang first party na magbabayad ng kabuuang 4.7 milyong pesos na halaga sa nasabing ari-arian. Ayon kay Abdullah Hamza alias Commander Transceiver na siyang naatasan na mamagitan sa usapin na mismong sina Barma Interim Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar Magakwa at ni Member of Parliament Boots Malang ang nagpasimulang ng hakbang upang maayos ang sigalot. Anya nagwagi ang kampo ng mga Iranon sa kanilang pag-aangkin sa lupa na matagal nang pinagtatalunan kasabay ng paglagda sa kasunduan noong Lunes ay nakapagbigay na ang first party ng paunang bayad na 1.3 million, no, kung saan ay ang natitirang halaga ay nakatakdang mabayaran sa loob ng 6 na buwan mula sa petsa ng kasunduan. Napagkasunduan din ng magkabilang panig na matapos mabayaran ng buo ang halaga ng lupa ay obligadong bibigyan ng second party ang titulo o land title sa nasabing ari-arian sa first party. Nilagdaan ang dalawang panig ang kasunduan bilang patunay na ng kanilang pagkakasundo
at upang tuluyan ng maresolba ang matagal ng alitan sa lupa sa mapayapa at legal na pamamaraan. Umaasa ang mga opisyal ng mga mamamayan sa lugar na magsisilbing halimbawa ang naturang kasunduan sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot. Dahil dito mga kasama, sa karagdagang impormasyon, formal na natulukan ang matagal ng sigalot sa lupain sa Barangay Radangan. Matapos nga lumagda ang magabilang panig sa isang amicable settlement sa harap ni Mayor Susing Sakdalan ng Bayan ng Alamada sa lalawigan ng North Cotabato. Sa kasunduan, kinilalan ng first party ang pagmay-ari ng second party sa 4 na hektaryang bahagi ng pinag-aagawang lupa at nangakong magbabayad ng kabuang 4.7 milyong bilang kabayaran. Ang nakapagbigay na rin ng paunang bayad ng 1.3 million ang first party habang ang natitirang halaga naman ang babayaran sa loob ng 6 na buwan. Ayon kay Abdullah Hamza alias Commander Transceiver, naging posible ang pagkakasundo sa ilalim ng supervisyon ni Environment Interim Chief Minister Abdul Rauf Magakwa at ni MP or BTA Member of Parliament Boots Malang. Inasang magsisilbing halimbawa ang naturang kasunduan sa mapayapa at legal na pagresolba sa mga sigalot sa komunidad. Narito mga kasama ang naging panayam natin kay Hamza Abdullah hinggil po sa naturang gusot. Panibagong accomplishment matapos nga yung mapag-ayos ang dalawang hindi pagkakaunawaan sa bayan ng Alamada sa North Cotabato. Sir, nasa iba't ibang kagawad ng media ho kayo. Magandang tanghali at assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang tanghali po sa lahat ng tagapakinig ng iyong impilan. Dixie Moy. Ito tayong rido na kung saan matagal na ito nakabinbin. Unang-una, itong land conflict na ito sa Barangay Raradangan ay nagkakaroon ng kaso sa korte na yung lupa na pinag-awayan nila ay napatunayan na pamimiyari ng mga kapatid nating Bangsamoro. So, nung nanalo sila ng korte, so nagkataon na bisita po yung mga kapatid natin, mga Irano, mga Bangsamoro doon sa area. So, tinabangan po ng mga Christian po sa Barangay Raradangan kung saan nagkakaroon ng 2 casualties na namatay. So, sa tuloy ng pangyayari, so nag-file ng kaso yung asawa mismo ng namatay, katuwang yung mga kapatid niya. So, dahil sa pag-usad ng kaso, may nadamay kasi na wala namang kinalaman doon sa pananambang. So, matagal na ito nakabinbin. So, kinausta po tayo ng local government ng Raradangan, pati yung mga kamag-anak ng hindi nasali doon sa kaso, natulungan natin sila na ayusin yung conflict nila. Ngayon, kinausap natin si Mayor na pumunta dito yung mga kapatid natin, mga Christians, na humihingi po ng tulong. So, dinulog po natin ito sa ating butihing chairman po ng CCC, si Sir Boots Malang, at pinaparating po sa office ng ating butihing Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. So, dahil sa leadership po ng kataas-taasan po ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, so tumugon siya sa chairman ng CCC na opisyal na inatasan tayo na aayusin yung problema niya. So, ngayon, kinausap natin yung mga dato doon sa Alamada na pamilya Butig, si Sultan Sani Butig, at kausapin yung mga kamag-anak po ng namatay na nag-offer po ang mga kapatid natin, mga Christians, na mag-amicable settlements. Dahil naman sa pakikiusap natin sa kanila na narinig nila na mismo sa kataas-taasan po ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao sa pamumuno ng ating Chief Minister Abdul Rauf Magakwa, ang umutos po sa atin na ayusin po ang mga tauhan po ng Imailip dito sa area. So, sabi niya, kahit sa hindi sakop po ng BARM na mga kasamahan po natin sa Imailip, ay kailangan din natin matulungan sila sa kanilang mga problema. So, tumugon naman po doon sa kabila at nagkakaroon po tayo ng negosasyon na how many months natin ito gina-work out. So, last Monday po ay natutulukan po ito na yung lupa na 4 na hektarya po na nagiging na-award na po sa mga Bangsamoro ay
na-negotiate po natin na ibenta na lang doon sa babayaran lang ng ating mga kapatid na mga Christians. Regarding naman doon sa dalawang namatay, dahil may mga pananampalataya po tayo na mag-blood money po kung sinong may pakana sa pangyayari. So nag-blood money po tayo na kasama na yung lupa na binayaran po ng ating mga kapatid na mga Christians. Kasama yung barangay chairman po si Carmen Hustan ng 4.7 million. So nakikita po niyo ang agreement diyan at nag-initial po sila ng 1.5. Ginahintay lang kasi ang pag-withdraw po ng kaso sa korte kasi forward na yan po sa fiscal yung mga complainant po ng pamilya po ng namatay. So sa ngayon, nag-amicable settlement tayo. So kinakausap na ni Mayor yung both party ng abogado nila na may mga agreement tayo na mag-amicable settlement. So yun po ang nangyayari sa last Monday po sa munisipyo po ng Alamada, Naturay. Paano po naman terrorize ito, sir? Dahil naman sa magkabilang panig, ay itong mga kapatid natin mga dato sa Alamada na tinuring nila tayo parang kapatid nila. So naniwala naman sila na doon po dumaan sa chairman po ng CCC, si Sir Boots Malang, sa Special Geographic Area. So doon po ang medyo nakikooperate po ang magkabilang panig na nung marinig nila na inatasan po tayo ng buting Chief Minister po ng Bangsamoro Autonomous Region Municipio Mindanao, katuwang po ang chairman po ng CCCH na siya po ang member of parliament sa Special Geographic Area. So nung marinig po na magkabilang panig na sila po ang bilang panig. So, yun ang susundin nila. So, kinausap natin si Mayor ng Alamada. So, sabi ni Mayor, nagpapasalamat siya dahil sa hindi na ito sakop ng BARM. Pero, medyo mahina no ang ating signal no. Paikot-ikot itong bulati ng PLDT. Ay nako, Dato Jol. Paikot-ikot ang bulati ng PLDT, mahina ang net. Ano kayang nangyari? Pero meron mga nagsasabing ito ay pakanao mano ng Senado. Para mahirapan manood yung buong katotohanan ay pinapahina yung net. Ito yung ilan sa ating mga naririnig mga kasama. So ito, nawala as in nawala talaga yung net. No? Hindi na, mga tao pa din ng More Islamic Liberation Front. So, okay, bumalik naman. Kamali, sir, mahigit isang taon na ang problemang ito. Kumusta naman po ang relationship ng Kristiyano at mga kapatid nating Bangsamoro matapos nga itong pagpapaharap ninyo? Alhamdulillah naman, no? Ngayon ay okay na yung area. Nakapunta na yung mga kapatid natin mga Bangsamoro doon sa area po ng mga kapatid natin mga Christians. So simula na ma-work out natin at nakapag-settle tayo ng peace last Monday sa Municipality of Alamada. So maganda na po ang relasyon ng Muslim Christians doon po sa area ng Alamada. Actually 8 hektarya po ito, dalawang title po ito. So yung 4 na hektarya para hindi naman mawalan yung mga kapatid natin mga Christians. So nagiging negotiation natin doon is win-win solution. Ma-award na yung 4 na hektarya doon po sa mga kapatid nating Bangsamoro, mga kapatid nating Bangsamoro. So yung 4 na hektarya naman na napatunayan din na pagmamayari talaga ng mga kapatid natin mga Muslim doon, mga kapatid natin mga Iranon. So para mabalance natin yung sitwasyon ng magkabilang panig, so binayaran na ng mga kapatid nating Christians yung 4 na hektarya. Yun yung 4.7 million po ang napagkasunduan. So, nod naman po tayo doon sa ating traditional o di kaya nakasanayan na tayo mga Bangsamoro na kung may magkakaroon ng ganyang pangyayari, so nag-blood money po yung mga kapatid natin mga Christians ng 700,000, 4 million yung 4 na hektarya po na lupa. So nagiging wala nang problema doon sa 4 kay talagang
separate title din na yun, pero na-award na yun doon sa na-award na yun doon sa mga kapatid natin mga bangsamoro. Nandiyan na po yung makikita niyo yung pagbibigay ng pera, nandiyan na at may mga agreement na po tayo pinirmahan. So mag-final kanduli tayo pag na-withdraw na yung kaso sa korte. So hindi muna tayo magkanduli hanggat hindi ma-withdraw yung kaso kasi nakapile na yun sa korte. So ito yung napagkasunduan namin na yung kaso na gagawa po ang abogado ng magkabilang panig ng affidavit of resistance. So, ginahintay natin yung pag-release ng kaso, pero yung bayaran, so may initial na tayo. Nag-initial sila ng 1.5 million, tapos yung natitira ay ginahintay na yung month na ma-release yung kaso doon sa korte. Kasi nakapile yung nakapile yung mga kaso. So, sino yung nag-file ng kaso? Yung asawa mismo ng namatay na nasa mga kapatid natin mga Moro. Katuwang yung kapatid niya at meron naman silang pamangkin ng namatay din. So nagpa-file sila ng kaso doon sa korte. So natin yung resulta ng pag-urong ng kaso, then after mag-final tayo ng kanduli para maayos na po ito. Pero nakitiyak natin na maganda yung relasyon ng magkabilang panig dahil narinig nila na mismo Chief Minister ang umutos na aayusin ito. So tumugon naman yung mga kapatid natin mga Christians. Pumunta nga sila dito sa bahay at nakikiusap na kung pwede ay tulungan natin sila. So kaya kinausap ko yung chairman ng CCC at kinausap pa naman niya si Sir Sammy Almanzor sa Bangsamoro Chief Minister na ipaalam sa kanya. So automatically, ito kasi kagandahan ng Chief Minister ngayon na tinutuloy na po ang hadikain ng ating chairman ng Moro Islamic Liberation Front na Bangsamoro Governance. So lahat ng mga problema, so agad-agad inaaksyonan. Ganun po kabait po ang ating Chief Minister. Itatanong sa inyo, sir, baka pwede po sa wikang Maguinanaon for the people of Alamada, yung pong mga kapatid nating mga Iranon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jukulang po, so kakakwanan si Sultan Kagawad Sani Butig, former councilor ng municipality ng Alamada. Susuli nanto si Kagawad Alimar Butig, Sultan, na sukurahan ko sa kano, kaya natimbang ako na sa suldo, sa gunano makinag, isunugot tanong no papantayan tanong Chief Minister, no sa chairman no si Sir Bots Malang, sa ayos na niya problema, na naapya pa masakit po sa kanila. Niyabi masalapon sukurahan ta siya dato raib, dato tiyom, na nasakitan ni mga pagalitan niya mga Bangsamoro, ugeda, ya masalapon sukurahan siya, na nakinig yan sumismo mapulutan no, siya sa Bangsamoro Islamic Campuses, isimugo, no sa chairman no si Spire Committee no imaedip, na damara krabita ka pingi kasakiting kaniya na yan ni responser kita no natigin hindi mapya kapag kasandong mo mga maputa no na naunot kamir no ba na naturbe masarap sa kuranta no kanulaho tal serta na mga datuanan san na mga pagalitan ng mga Iranon na initimbang to niyan sa sulyan maskwana na darn ampisin. Then yung mga kapatid po naman natin doon sa Barangay Radadangan, so huminahon na po tayo yung nag-evacuate niyan doon. So, ang kagandahan ngayon kay bumalik na sila, nasa normal ng sitwasyon sa Barangay Radadangan. So, tayo po ay nagpapasalamat sa cooperation po ng local government ng Radadangan, katuwang po natin ang municipal mayor po ng Alamada, dahil natutulukan na po ang problema na ito na matagal na nakabinbin. How many years na ito ginahiring sa korte? So, sa ngayon ay natutulukan na po, Dato Jom. So, maraming salamat at mabuhay po tayo sa Bangsamoro. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa IFM News, inform ka! Yon po mga kasama ang naging buod ng panayam kay Commander Transceiver no, na kung saan ay siya po yung nanguna sa pagtuldok sa awayan ng dalawang grupo dyan po sa may Barangay Radadangan sa bayan ng Alamada, kung saan ay may kinalaman po ito sa alitan sa lupa mga kasama. At inaasahan sa kabuuan no, kapag ito ay mapulipid na itong nasabing pambayad no, liban po doon sa 4.7 milyong pesos na halaga ng lupa,
ay mayroon pa itong blood money doon po sa dalawang nasawi mga kasama. At ito nga ay masaya ang bawat panig at parehong doon pa lamang sa unang pag-uusap umano ay nagyakapan na ang bawat panig. So ito yung gusto natin marinig, no? Wala pong boundary. Lalong-lalo na po sa ating mga kapatid na Kristiyano at Muslim, wala pong boundary. Tayo po ay isa lamang at tayo po ay Pilipino. So yun mga kasama, no? Ang isa po sa mga magandang resulta ho ng nasabing pagharap ng dalawang grupo. Tayo po yung magbabalik pagkalipas po ng ilang patalastas. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita, kajud lang. Maglangay-langay pagod ka, na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow, mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra? Naa, bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Alam niyo ba na isa sa mga amended provision ng Bangsamoro Electoral Code ayon sa BAA 88 ay ang manner of election para sa sectoral representatives? Ayon sa Section 8 ng BAA 88, maliban sa sector ng non-Moro indigenous people, ang reserved seats para sa youth, women, ulama, settler communities at traditional leaders ay iboboto through plurality of vote. Ibig sabihin, ang pagpili sa sectoral representatives ay hindi na sa pamamagitan ng assemblies, kundi sa pamamagitan ng pagboto natin sa kanila. Ang may pinakamaraming nakuhang boto ang siyang uupo sa reserved seats. Kaya sa kauna-unahang election, piliin natin kung sino ang nararapat na sectoral representatives. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. With real fruit extracts na ay refreshing fruity flavor. Let's get refreshingly real with Tang. Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo. Charm Fab bangkit, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab bangkit, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Oras natin mga kasama sa buong kapuluan, ganap na pong alas 4:50 ng hapon. Sa IFM News, inform ka! Tayo naman mga kasama ay lilipat po sa national, no? Ito pong kasalukuyang sitwasyon ho sa Senado, kung saan kanina mga kasama ay sinubukang harangin ng DLG Secretary John Vic Remulla ang pagpasok ni Senator Ruben Padilla at Pia Cayetano sa Senado kanina mga kasama. At sinamahan nito mismo ng 18 dating mga kasapi ng Philippine Marines na naharap sa Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw. Si Remulla mismo ang humarang kaya ito ay nagkatulakan. Pero ito ay nakalusot ang mga senador at mga Marines papunta sa session hall. Narito mga kasama ang maririnig at makikita itong gulo, no, na nasa loob ng Senado mga kasama. Yon mga kasama, no, parang mga bata itong nangyayari sa Senado, no. At sarap man mag-cover ng ganito. Pero wag lang sana mangyari dito sa atin ito sapagkat hindi siguro suntukan na mangyari dito kundi barilan dito sa Mindanao. Wag sana mangyari ito dito sa atin. Pero okay lang doon sa Manila sapagkat kapag nagkakasakitan, kakasuhan. Dito sa bayang kaso pati baril. Mas mauna pa ang baril. Mas mauna pa yung gatilyo kaysa ballpen ang hawakan mo. Yun mga kasama, no. At dito matapos nga yung nasabing gulo mga kasama ay nakalusot ito hong dalawang senator, si Senator Robin Hood Padilla at ni Senator Pia Cayetano, kaya mabango ito si Idol Ruben. At kitang-kita, no, ang kanyang tapang para pumasok doon po mga kasama. So ito mga kasama, no, matapos ang nasabing pangyayari ay ikinuwento ni Senator Pia Cayetano ang nangyaring pagharang umano sa kanya ni DLG Secretary Remulla sa Senado kanina. Sinundo lang daw ni Senator Pia ang mga ex-Marines papasok sa session hall, pero bigla na lang daw dumating at nakaharang sa pinto si Remulla. Malaking taning din para sa senador kung ano ang ginawa ni Remulla sa Senado at ano ang dahilan kaya para sila harangin at hindi papasukin sa Senado. Narito mga kasama ang naging pahayag ni Senator Pia Cayetano. Yung Marines, sabi ko, halika na, pumunta na tayo dito, sumama kayo sa akin. So sumama naman sila. And then nung paliko kami, nandun pa lang kami sa first floor, biglang nandyan na si Secretary Remulla at hinarang niya kami. Hinarang niya ako. Sino ba siya dito sa Senate? Yes, you are Secretary of the Republic of the Philippines, but this is the Senate of the Philippines. Senator ako. So bakit mo ako hinaharang? Di ko yung maintindihan. Di ko yung maintindihan kung ba't mo ginawa yun. Now, idadagdag ko kasi I have pahingin ko sa staff ko ngayon. Meron din nilabas na instruction si Senator Gatchalian. Ito ba yun na sinabi niya na sinabi ni Gatchalian na pinapunta niya dito si Secretary Remulla for
anong reason to help security. Anyway, pangarap ko yung statement because hindi ako yung nagsabi ng statement niya. Siya. Pinapunta niya dito. Bakit? Ba't kailangan siya papuntahin dito? May Sergeant of Arms naman tayo. May security naman tayo. Maayos tayo dito. Ba't mo siya pinupunta? Siya yung nanggulo. Hindi niya ako pinayagan. Okay ba sa inyo yun, mga senators na kasama ko? Okay sa inyo yun? Ng isang senador, pipigilan? Hindi man tayo magkasundo sa policies. I will not allow somebody to do that to you. This is us. 24 senators, we are allowed to be here. Why would you do that? So ito, babasahin ko sa inyo. Ang problema, so tinawag ko na yung Marine, sabi ko, halika na, pumunta na tayo dito, sumama kayo sa akin. So sumama naman sila. And then nung Sa IFM News, inform ka! Yon mga kasama ang naging bahagi ng panayam or pahayag ni Senator Pia Cayetano. Sa IFM News, inform ka! Dahil dito mga kasama, ang dating kasapi ng Marines na sina Crisani Dado may aligasyon ng media, parking at umano'y suhol ng mga nagko-cover ng issue ng flood control. Ibinulgar ng dating Marines na si Crisani Dado ang aligasyon hinggil sa umano'y media parking at posibleng impluensya o suhol sa ilang kaganapan na may kaugnayan sa issue ng flood control. Ayon kay Dado, may mga ulat na umano ng pagtitipon at pag-aabang ng ilang miyembro ng media sa isang lugar na tinukoy niyang media parking, pati na rin ang mga pagpupulong ng mga nagaganap sa bahay ni Robin Manahan. Hindi Robin Padilla, Robin Manahan. At dito mga kasama, dagdag pa niya, may binabanggit din na umanong bag na puno ng pera, paldo-paldo, na posibleng kaugnay ng ilang personalidad sa politika. Ngunit iginiit niyang kailangan pa itong patunayan at dapat isailalim sa investigasyon. Nanawagan si Dado sa media at sa mga House of Representatives na imbestigahan ang naturang aligasyon upang luminaw ang mga ulat na matukoy ang katotohanan. Sa kabila nito mga kasama ay nilinaw niyang hindi sila nagpapagamit o nagpapatinag sa pera. Totoo ba yan? At iginiit ng mga sundalo na sila ang kanilang hangarin ay maayos na buhay para sa kanilang pamilya. Wala pang opisyal na pahayag ang mga pinangalan ng individual kaugnay sa mga aligasyon. Narito mga kasama, no? Okay mga kasama, susubukan po natin na i-play po itong naging pahayag po ng dating mga marino. Ito mga kasama, ating pong pakinggan. Una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung dong maleta? Anong size? Maliit lang po. Po doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung dong maleta? Anong size? Maliit lang po. Small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium? Yung po. Medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po. Okay, tapos yung medium? Nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na mali na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, so, Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150, no? At least. Yes, saan ang first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay? Tinanong ko po si Mark Tiksay
Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad nung kwento doon sa Ilocos, so may sumubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin. Po doon kay Senator Erwin Tulfo ng... Sa IFM News, inform ka! Dawit na dito mga kasama si Senator Tulfo. Kala ko ito yung tinitingala, yung Tulfo Brothers. Ito, nagkakabulgara na sa Senado. Naglalabasan na yung mga bahaw mga kasama, no? At ito ang ating pong antabayan ang mga susunod na kabanata. Dahil una, yung nagkaroon po ng putukan, no? Strafing doon po sa loob. Ito ay sinundan naman ito ng mga bangayan. At kanina ay kamayan, tulakan. Yan po mga kasama. Bago tayo magpaalam, anti mo nang patsadahan ang mga nanonood ngayong hapon, mga kasama. Magandang hapon kay Hadja City Norma. Ganun din po kay Hadja Nur Sultan Sanday. Salam watching from Davao de Oro. Kay Norma Uto. Ganun din po kay Sali Abdul Karim. Kay Bay Omol Kulsum Midtimbang Waya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapya malulong sa kita nalangon Dato Rahib. Always watching from shout out. Kay Dato Tong Waya. Watching from Purok Bayalabi Barangay Dato Balabaran. At yan na po ang kalipunan ng ating balitaan sa serbisyong publiko. Sa ngalan po ng aking kasama dito, no, na siguro may kadate. Pagkat, I don't know kung mansari ba nila or anniversary niya ng kaniyang fiancé. Si Radyoman, nagpaturok. Nagpaturok pala si Radyoman Joel, no? Nagkasakit yung I don't know ano nangyari sa kanya, trangkaso ba o trangaso. Basta may sakit. Hindi, muntik na hindi maka duty kaninang umaga. Kala niya, hindi na makakayang magbangon. Pahamak tayo dito. Akala nang mayroong ito. Nag-iisa lang yung niya. Nag-iisa lang ang kanyang PSA. Si Radyoman Jul Di Mapalaw, no? At sa ngalan po ng aking kasama dito sa Master Control, Engineer Danilo Loloy Malaran. At sa ngalan din po ng ating punong Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, ng ating admin, Madam Inday Loradel Siloterio, nabubulol na tayo. Ito po ang inyong Radyoman, Maestro Rahi Bansao, Tatak, Armen. Ito ang DXM